So hello mga ka-electrical, no. So ito yung solar setup ko, no. Ah, Medyo magulo pa to kasi sa ngayon ay parang nag-experiment pa lang rin ako, no, dahil di ko pa kabisado yung solar system. So meron ako ditong solar panel na Bosca 25 watts yan. So ito yung pinakamainam na pwesto dun sa araw dito sa lugar namin. So sumisinag yung araw dyan ng 9 to 10 a.m. o 9 meron na, then 10 talagang nakalabas na, hanggang 4 p.m. ng umaga to, 4 p.m. ng hapon nasisinagan yan. So medyo naka-flat kung titingnan nyo, no? Kasi kapag in-slope ko, mangyayari, slope ko dito sa kaliwa, mangyayari sa hapon hindi naman siya masisinagan. Kapag in-slope ko naman dito sa kanan, hindi naman siya masisinagan sa umaga. So hindi ko alam kung ano yung gagawin ko, no? Kaya tinlat ko lang muna siya. Although may slope yan dito papunta sa baba, dun sa mismong ulan, no? Ayun. May slope yan na papunta konti ron sa harap para bumaba yung tubig, hindi mag-stay dun sa ano. So dito naman sa sa solar controller yan. So puro mumurahin lang muna yung mga setup ko, no? Kasi nga ayoko pang gumastos ng malaki dahil baka masayang, no? So ito, mumurahin lang to. Alam niyo yan, nakikita yan sa Shopee. So dito lang sa solar panel ko medyo nilakasan, no? Medyo mahal tong 25 watts ng Bosca. So halos nasa 800 din yan. 800 to 900 yung range, no? Then meron din akong inverter yan. Bosca rin siya, 1000 watts. So ito medyo mahal din to. Nasa 900 ata to. Magagamit ko rin kasi ito sa mga ibang application, katulad nung pag wala kang kuryente, pwede sa battery to. Ma-convert mo sa 220 para sa mga appliances na kailangan mong gamitin ng saglitan. So yung battery ko, ito luma to yan. So galing to sa pinagpalitan ng motor ng tricycle ko. Hindi na siya makapag-start ng motor. So nahihirapan kami, kini-kickstart ko pa para umandar yung tricycle ko. Kaya nag-decide akong palitan na. So pag nag-start siya, hindi nagagana. O one time lang mag-start, mapindot. Pag in-start mo ulit, ayaw na. So ganun na siya kahina. Although pwede pa siyang i-charge, no? Pero mahina na yung storage ng amperage niya. Kaya siya ginamit ko dito sa solar system ko na small setup, no? Yan. So ang ginawa ko lang dyan, ayan, mga simpleng control lang. May load tayo ditong blower na maliit. Then para di ko natanggalin yung wire ng solar sa gabi, nilagyan ko na lang siya ng switch para napapatay ko siya, no? Nadidismantle ko yung wire. So sa positive lang yung may switch niya. So sa experience ko nga rito, 1 week akong nag-oobserba dito. Meron ng isang battery na lumang malaki ito. So ganun din niya, madali ring ma-discharge. Ang problema, nangangamoy siya. Unang charge ko, biglang tumaas yung voltage dito sa charge controller. Pangalawang araw, nangangamoy uli siya. Then ginamit ko, okay naman. Kaya lang nung sina-charge ko uli, pangatlong araw, nasira ng tuluyan. So hindi na siya nagcha-charge. Kasi nung una at pangalawa kong sina-charge, nag-iinit pa yung battery. So meaning maaaring nag-activate yun, nagcha-charge, kaya umiinit yung battery. Kaya lang yung amoy ibang klase, kaya tinigil ko na. Yung pangatlong araw sina-charge ko ulit, hindi na siya nag-iinit totally.
Kaya siguro bumigay na talaga yung battery. So maganda yung charger na to. Solar charger controller. So pulsating lang yung ano niyan, pagbigay ng kuryente. Hindi yung permis yung kuryente para sa battery. So nasa setup yan. So i-share ko din yan sa inyo susunod kapag may time tayo. Paano gamit itong solar charge controller. Okay. So yan o. So itong battery ko na maliit galing sa tricycle. Wala kasi nakalagay dito kung anong AH to, no? Tingin ko 9AH lang to. No? So ito, hindi ko pa alam kung ano yung mga ibig sabihin niya, no? So sa comment dyan kung anong ilang AH to. No? So nagcha-charge naman siya. Sa ngayon, yung charging niya is yan 13.2 volts. So nakasetup yan ng ng 13.9 volts lang. Then ihinto siya pagpapahingin yung battery. So hihinto rin yung araw na yun. Ibig sabihin hininto ng solar charger yung pag-charge. Pero ngayon nagbi-blink siya. Ibig sabihin nag-charge siya. So hihinto yan after 13.9 volts. Okay. So yan yan yung solar setup ko ngayon, no. Sinare ko lang, no. So kung bago ka sa channel ko, please subscribe, click the notification bell para updated ka sa mga video ko pang darating at sa solar journey ko nito. So tingnan natin kung hanggang saan tayo dito. So wala tayong trabaho ngayon sa kuryente, no. So day off ako today. So ito yung solar setup ko. Ayan. So puro karamihan dito ay mga spare parts o mura. Itong battery ko is luma lang. Solar charger, inverter bago, pati itong solar panel 25 watts lang. So hindi muna ako gumastos ng malaki dito. So dahil nga di ko pa kabisado, so for experiment pa lang to. So testingin natin paganahin, no. So may load ako dito na to 20 volts to na ceiling fan. Maliit lang yan. So meron 12 volts ito, pero itong sa akin is 220 yan. So try natin paandarin itong inverter ko. So sa ngayon hindi naka-clip yan. So i-clip natin sa battery. Ayan. So na-testing ko itong battery ko, 1 hour lang inabot niya sa 220 volts na bulb ito. 1 hour lang. So wala nang ilaw, wala nang liwanag nun, o wala nang sinag ng araw. Talagang sa battery lang ako kumukuha dito sa luma na to. So 1 hour inabot. So may timer din yan. 1 hour lang sa sumindi namatay. So ngayon natin kung lang magbabago dito sa ceiling pan natin, paandarin natin. Then power natin. So itong ceiling fan, in-observe ko kanina. Although meron siyang voltage drop dito, pero totally hindi niya na-drain yung battery ko dito. Okay. So katirikan ng araw yun. So yung pag-andar nitong ceiling fan ko, doon lang nanggagaling sa solar panel. So hindi niya na kukonsume yung dito sa battery ko. Kaya tuloy-tuloy pa rin yung andar nitong ceiling fan ko. So tinry ko nito kanina sa sa radyo. So ganun din. Hindi niya kayang i-consume yung sa battery. Doon lang sa solar pa lang kayang-kaya na.
katirikan din ng araw yun. So ngayon kasi hapon na. So na-try ko rin to sa electric fan. Yung electric fan ko na 60 to 70 watts. So tinotodo ko agad number 3. Kasi pag number 3 mas mababa yung wattage. No, pag number 1 mo kasi umaabot ng 60 watts eh. Pag naka-high o number 3, nakikita ko sa kilometer 4 watts lang, 40 watts lang. Kaya number 3 ko agad. So number 3 electric fan, 15 to 10 minutes lang. So maximum 15 minutes lang na drain niya yung battery ko. So hindi kaya ng solar panel ko yung 70 watts na electric fan o 40 watts. So i-drain niya yung pati yung battery mo. So 15 minutes lang drain ng battery ko. So luma pa to So wala dito yung electric fan ko. So testingin natin ulit sa susunod para makita nyo. So okay no. So siguro kung mas malaki yung battery ko or bago, mas tatagal siguro. Pero ayos na ayos ng controller ko, pati yung solar panel ko doon. So talagang nagcha-charge siya ng battery. Okay. So yun lang masishare ko ngayon ng mga ka-electrical. So thank you, God bless.